Isang kakaibang bagay ang nakasabit sa tabing ilog na tulay. Hindi ito gumalaw, hindi nagtagal bumagsak sa tubig at nagpunta ang mga tao. Naghagis sila ng mga bagay sa ilog para paalisin kakaibang nilalang. Nawala ito, akala't aalis, tumingin sa paligid. At nakita nilang papalapit ang nilalang sa gitna ng karamihan. Hindi pa nila ito napapansin. Nang napansin nila, huli na. Isang mabagal tumakbong tao ang tinapon nito sa tubig. Nagmadali silang tumakbo para iligtas buhay. Nakita ng matandang babae sa tren ang halimaw, isang isda na may paa. Walang nakakaalam kung bakit mayroong halimaw sa ilog. May ilan na tumakas at nagtago sa bahay. Inakala nilang ligtas sila, ngunit sumunod ito agad doon. Nagsimulang umalog ang bahay. Maiisip mo na lang kung gaano ito kalala sa loob. May ilan nang humihingi ng tulong. Sa harapang pintuan, nakita ito ng dalawa at agad na nagtungo roon upang buksan. Sa wakas, nabuksan, nakalabas ang ilan, lumabas din ang halimaw. Isang lalaki ang nagtangkang tumakbo. At saka, tila nawalan ng kontrol ang halimaw, inagaw ng dalawang lalaki ang billboard at todo ang pinagsalpukan nito. Nagalit at sumugod diretso sa kanila. Nagmadali silang umiwas, habang ang iba'y tumakbong takas. Tiningnan ng halimaw ang batang nakabestido, pinunit at tinapon bago tuluyang tumalon sa ilog. Sa wakas umalis na ang halimaw, kaninang tumakbo rito ang ama ng munting babae. Pamilyang Cabin ay nagpapatakbo ng tindahang tabing ilog at namumuhay ng mapayapa. Ngunit winasak ng halimaw ang payapang buhay ng pamilya. Saan ito nanggaling? Galing ito sa Estados Unidos. Ilegal na itinapon ng experimental base ng US Army ang bulok na formaldehido sa iloghan. Naparumi ang tubig nito at nagmutate ang mga nilalang dito. Matapos ang insidente, mabilis na isinara ng pulisya ng Korea ang buong ilog. Kinuha nila ang lahat ng tao na nasa ilog at inilagay sa kwarantina. Dahil maaring dala nila ang mutated na virus matapos makipag-ugnayan sa halimaw, dinala rito ang pamilya ni Cabin. Pagbalik ng magkapatid, nakita nila sa pader ang larawan ng anak ni Kevin at sumigaw sa kirot. Itinapon ng halimaw ang nahuli, ilan patay na, may iba na buhay pa. Lumabas mula sa gilid ang isang munting babae. Isa siya sa mga nakaligtas. Kinuha niya ang telepono mula sa isa sa mga bangkay at tumawag. Biglang tumunog ang telepono ni Kevin. Inangat niya ito at lumabas ang boses ng kanyang anak. Sa kaba, tinanong niya kung nasaan siya. Sabi ng bata, nasa imbornal siya. Pagkatapos niyang sabihin, nawala ang boses. Nagulat, nagpasalamat silang buhay pa ang bata. Kinabukasan, nakatakas sila sa ospital. Paglabas, hinanap nila ang imbornal sa tabing ilog gamit flashlight. Ngunit walang natagpuan kaya bumalik ang pamilya sa kiosko para magplano muli. Biglang kakaibang eksena. Tiningnan ni na Kevin at Jack ang labas, sumilip ang halimaw, dahan-dahang kinuha ni Jack ang baril. Matagal niyang iniingatan ang baril na nakatutok sa halimaw na pumatay sa apo niyang babae, ngunit hindi niya ito matamaan. Sa halip, sumugod ito diretso sa kanila. Nabagsak ng halimaw ang kanilang kiosko. Halos pumasok na ang bibig nito. Muli pinutok ni Jack ang tuktok ng ulo nito. Natamaan ang halimaw at dahan-dahang bumagsak sa lupa, kaya lumabas ang ilan mula kiosko. Tiningnan ito nang hindi tiyak kung patay na ito. Nagputok muli ang kapatid ni Kevin. Agad tumalon ang halimaw at tumakbo palayo. Nagpanggap lang itong patay kaya hinabol nila muli at paulit-ulit itong pinaputukan. Umakyat ang halimaw sa tulay at nagpagulong-gulong. Nauubos nila ang lahat ng bala pero hindi nila ito napatay. Malubha ang sugat kaya tumalon sa ilog. Hindi rin kontento si Jack. Pinapauuna ang dalawang anak na lalaki. Sabik ng patayin ang mabangis halimaw. Tinanong niya si Kevin kung may bala pa. Isa na lang ang natira. Ibinigay ni Kevin ang baril kay Jack. Lumabas si Jack para hanapin ang halimaw. Bigla itong tumalon mula sa ilog at sumulpot sa likuran ni Jack. Sinupa ni Jack ang baril at naghanda ng magpaputok. Lumabas na wala na ring bala sa baril ni Kevin. Sinabihan ni Jack ang iba na tumakbo at napatay siya ng halimaw. Muli nang tumakbo ang halimaw. Luhaing lumapit si Kevin sa ama, nagluluksa sa anak na babait ngayon sa ama. Sino pa makakaunawa sa ganitong dalamhati? Pinatungan niya ng dyaryo ang mukha ng kanyang ama na nasa tabi niya. Darating na ang mga pulis, kakatakas lang niya sa ospital. Hinahanap pa rin siya ng pulis, gusto niyang umalis. Pero nang tumingin siya sa ama, bigla siyang huminto, ayaw niyang iwan. Sa wakas nahuli siya ng pulis at dinala sa isang lihim na pasilidad. Pumasok ang isang Amerikanong doktor. Sinabi ni Cavan sa doktor na nasa imbornal pa ang anak niyang babae at hiniling na iligtas pero pinabayaan. Sinabi nitong naangkin ng virus ang utak niya kaya kailangang i-dissect.
Habang nag-uusap sila, narinig ni Cavan ang buong palitan. Lumabas na wala namang virus sa pangyayari. Ginawa lang iyon ng mga opisyal para makalusot sila sa pananagutan. Ang kapabayaan nila ang nagdulot ng kontaminasyon sa Ilog Han. Pero dinala pa rin si Cavan sa operating table. Wala silang pakialam sa sakripisyo ng iilan. Nang malapit nang magsimula ang operasyon, inako ni Cavan ang doktor bilang bihag. Tinutukan niya ito ng hiringgilya sa ulo at inutusan na buksan ang pinto. Sinunod nila ang utos. Sa wakas, nakatakas si Cavan. Muling naglakbay siya para hanapin ang anak niya. Nagtitipon na ang mga nagpoprotesta sa Ilog Han. Isang dilaw na aparato ang dahan-dahang papalapit sa Ilog Han. Balak nilang lasunin ang ilog para patayin ang halimaw. Biglang muling sumiklab ang halimaw sa tubig. Binaril ng pulis ngunit hindi umubra. Lumapit sa ulo ng halimaw ang makinang dilaw, pinindot ang pindutan at naglabas ng lason. Maaaring magdulot ng sakit sa paghinga kapag na-inhale ang gas na ito. Lumikas ang mga tao sa paligid. In-inhale ng halimaw ang gas at napatigil ito. Nagbuwis buhay si Kevin para tumakbo papalapit sa halimaw. Inakala niyang nandoon ang anak na babae sa katawan nito. Hinugot rin niya ang dalawang bata. Bumigkis na natagpo ang patay ang dalawang bata, ang anak na babae ni Kevin at isang lalaki. Binuhat ni Kevin ang anak na babae ngunit hindi na humihinga. Sumigaw sa sakit si Kevin habang binubuhat ang anak at umaalis agad. Dumating ang mga nakababatang kapatid na dugo ang tenga mula sa nakalalasong gas. At ang makina sa likuran nila ay patuloy na nilalason ang halimaw. Lalo pang tumataas ang konsentrasyon ng gas pero hindi ito ininda ng pamilya. Naghihiganti si Kevin sa pagkamatay ng babae. Inabot ang karatula at tinamaan ng diretso sa mukha ng halimaw gamit ang tubo. Kapatid niya ang kumuha ng Molotov cocktail at pinagsabog ito sa halimaw. Wala na itong magawa kundi tumakbo palayo. Paisa-isang bumagsak ang mga bote sa tabi nito. Ngayon siya na ang nagtatakbo. Tiningala ng halimaw ang paligid. May nagbuhos ng gasolina sa kanya at ihahagis na sana ng kapatid niya ang huling bote. Napadulas siya at nahulog sa lupa. Nawala ang huling pag-asa. Anong gagawin? Dito dumating ang kapatid niyang babae at pinulot ang muling pagliyab gamit ang panat palaso. Tinira niya ng apoy sa ulo ng halimaw. Nagliyab ang buong katawan nito. Naramdaman ng halimaw ang matinding kirot. Sinubukan nitong tumalon sa ilog, pero nakahanda na doon si Kevin. Sinaksak niya ang katawan ng halimaw ng bakal na bar na hawak niya. Tuluyan nang namatay ang halimaw. Naiganti nila ang pagkamatay ng dalaga. Nang lapitan ni Kevin ang bata, natagpuan niyang buhay pa ito kaya agad dinala sa bahay at inampon bilang sariling anak. Muling naninirahan sa kiosko pamilya ni Kevin. Wala na sina Jack at ang anak na babae. May batang lalaki, nilantad sa TV na walang totoong virus. Natapos na ang lahat. Gabi na nang tumitig si Cavan sa ilog. Biglang may narinig siya. Akala niya'y may panibagong halimaw na lumitaw. Tahimik niyang inihahanda ang pagkuha sa baril na iniwan sa kanya ni Jack. Pero peke lang pala ang alarma. Pwede kang mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Hanggang sa susunod.